Hi guys! Welcome back sa panibago na namang travel vlog. Today is October 20, 5:35, and lakad lang tayo papuntang boarding gate. And actually, kagabi pa ako nandito. Nag-check-in lang ako sa capsule room sa The Wings Transit Lounge. Nag-check out ako alas 2, mga 2 or 3 a.m. And diretso na ako check-in. And it only took me 30 minutes. 30 minutes lang from check-in to immigration and security. In fairness, dumiretso lang ako Marhaba Lounge, nakikain ako doon. And right now is bababa na tayo papuntang boarding gate. So hello guys, nandito na tayo sa boarding gate. Bakan ko lang yung mic ko kasi nahihiya ako. Maraming tao. Akala mo naman, feel na feel, may pa-mic pa. Akala mo naman, ang laki ng kita sa YouTube, ang napakayabang. Anyway, i-share ko sa inyo yung naging immigration experience ko today, October 20. So, nakapasok ako ng immigration 3:55, natapos ako 4:10, and dumiretso yung security and natapos ng 4:20. So, mga 20 to 30 minutes lang yung na-spend ko sa immigration tsaka sa security. Yung sa question naman, amazing, walang question sa akin si Kuya I.O. Second time pa lang na 0 questions. Actually, hindi ko nga alam na tapos na siya. After niyang tatakan yung passport, umatras ako ng konti kasi magpapapicture na ako. Sabi niya okay na daw. Sige. So go na agad, alis na agad. Baka magbagong isip ni Kuya I.O. Tanungin pa ako ng marami, di ba? After immigration, security, and dumiretso akong airport lounge sa Marhaba. So sa mga hindi familiar sa mga airport lounge, free access siya sa selected credit card. So since may Union Bank ako na merong ganong perk, greenab ko na. If mahilig kayong mag-travel and wala kayong credit card, I highly suggest na kumuha kayo ng credit card. Especially yung mga credit cards na may ganong perks. Kasi makakatipid talaga kayo sa food. So ayun na nga, yung flight ko is at 7:10, 7:15. And magbo-boarding 6:30 or 6:40. So ayun, see you sa South Korea! So, ayun na nga guys, after makuha yung baggage, nag-exit ako doon malapit sa exit E. And I'm here na sa ATM. Try natin mag-withdraw. Hopefully, maka-withdraw tayo ng walang issue. Pero, nagdala lang din ako ng PHP kasi nadala na ako sa Taiwan yung nakain yung ATM ko. So, just in case, hindi mag-work, nandito lang yung currency exchange. Pero sana mag-work para makatipid. After nito is kukunin na natin yung wifi, which is doon banda sa exit A, banda exit C tayo. So, okay. So, ayun na nga guys, nag-give up ako sa pag-withdraw ng ATM, nakakainis. Pero alam nyo ba, yung after sa akin, naka-withdraw siya. Dapat hindi ako nag-give up nun eh. So, yung ending, pina-exchange ko na lang yung PHP ko to Korean won. So, I have 426,000 Korean won. Worth 20,000 pesos siya. Ay, hindi ko sana yun gagamitin. Pero sige na lang. So, ayun, nakapag-claim na tayo ng wifi. I booked this on Klook. Yung nabayaran ko pala is 400 plus lang for 6 days. Kasi, meron akong cash voucher, tsaka I used my code. So, alam nyo na, if magbubook din kayo, any attraction sa Klook, use my code, Steph Devora Klook. Kung hindi nyo gagamitin yung code ko, loading yung magiging wifi nyo. Charot lang, charot. So, isa-set up ko lang muna siya. And tingnan nyo, iba na yung itsura ng airport. Nakahilera na yung mga SIM, yung mga wifi dito sa may exit A. Noon kasi, nandun sila. Ngayon, yung nakalagay is yung mga mga bus tickets na. So, heads up lang na nagbago na yung itsura. Para nang sa Hong Kong, may designated area lang. So, anyway,
Gutom na ulit ako actually, pero wait, set up muna natin to. Ano ba yan? Yun pala yung purpose eh. And hindi pa tapos yung kalbaryo natin, guys. Kasi after nito is bababa tayo. I-claim ko yung RX ticket ko na binook ko din on Klook. So, alam mo na, if code ko yung gamitin mo sa pag-book ng RX, mas mabilis siya ng 30 seconds. Kung ibang code yung ginamit mo, mali-delay kayo ng 2 seconds. Charis lang. So, yung credentials ng Wi-Fi, nandito lang din sa device. So, i-connect mo lang yung phone mo or yung mga devices mo. And this is up to 5 devices. And so far naman, mabilis naman siya. As per experience. Kaya, nagbubook talaga ako kung pumupunta ako dito sa Korea. Wala bang energy yung boses ko? Pasensya na ha. Medyo gutom na ulit ako. Makikita niyo ba yung see you? Yung see you there? Bibili tayo ng Ay! Wag lang muna pala tayong bumili ng pagkain. Uy. Oh, may freebie na binigay si Katie. Ano ba yan? Dami-dami namang topic. Isang topic lang. Uy, ano ba yan? Ang dami-dami mo namang topic, sis. So, yun na nga. Hindi pa tapos yung kalbaryo. Bababa tayo. Hindi ko natapos yung kwento ko. Bababa tayo. Claim ko yung RX ticket. And then, sasakay tayo papuntang Seoul. And pagdating ng Seoul, sasakay tayo ng KTX papuntang Busan. So, mga 4 or 5 p.m. pa talaga tayo makakapag-check-in ng hotel. So, sa Seoul Station na lang tayo bumili ng food. Para isahan lang. Isahan lang yung gastos. 426 lang pera mo, be. Huwag kang magastos, be. Siya nga pala yung arrival card hiningi sa immigration. And hindi sila... Yung airlines hindi nagbigay ng health declaration form. So, baka online na lang talaga yung pag-fill out. Ilalagay ko na lang dito yung link sa pag-fill out ng QR code kasi needed siya. Though hindi naman siya chinek, pero feeling ko para siyang e-travel na na-check ng immigration kung nag-fill out ka na or hindi. Kasi wala talagang may nag-check or nag-scan ng QR code. So, I assume na para siyang e-travel na makikita nila sa system nila. So, ayun. After ng immigration, kinuha na yung baggage. And, yun na. Nandito na ako. Kinuha ko na yung ATM. Nag-book na ako ng... nagpapalit na ako ng money. And, I'm so Hunger Games, Hunger Games, Hunger Games ako. Tara, tapos ka na? Okay ka na? Tara. Baba na tayo, punta tayong basement. Kasi, i-claim na natin yung RX voucher. And pupunta na tayong Seoul Station. Araso. So, it's 1:30. Ito yung itsura ng Airport Terminal 1. Sa tagal-tagal kong nag-standby dito sa airport, wala talaga akong nakitang artista. Gusto kong makakita ng artista. So, ito yung basement, oh. So, lahat ng mga escalator sa pababa, direkta yan sa RX. So, ayun, airport. Airport Railroad, pababa. Hindi ko na binidyo guys yung escalator. Baka mahulog pa ako. Hindi ako makarating sa paroroonan. So, we're walking na papuntang kiosks ng RX kasi mag-claim na tayo ng vouchers. Again, I booked this on Klook. Use Steph Devora Klook para sa 2 seconds advance arrival. Kasi kung ibang code yung gamitin nyo, madidelay kayo by 1 second. Charot again. Charot lang. Tingnan nyo, oh. May pakulambo si airport. I-follow nyo lang talaga yung signs, hindi talaga kayo mawawala. Marami mga signs kung saan liliko for airport, Railroad Express, ganon.
Ito, may mga kiosk na. Pero, all stop. Ay, doon tayo sa express train. All-stop train dito. Pero tayo sa express train, yung wala talagang ihintuan na ibang station. Diretso Seoul. Hihingal na ako sa pinaggagawa ko, guys. Ano ba yan? Naglalakad habang nagsasalita. Kala mo naman, ayun. Doon mag-claim ng tickets. Here. Na-claim ko na, guys, yung voucher ko. Ito. 208. 208 pa. Kasi yung 128, which is 4 minutes from now, eh, sold out na. Sayang. Mag-wait na lang tayo dito until 208. And then, sasakay na. May sastambayan naman dito eh. So, mag-standby lang muna tayo here kesa umakyat. Unless may food tayong makita. Wag na lang, no? Wag na lang sa Seoul Station. Okay. So, I'm just waiting here sa waiting area. And ito, may food pala ako. Galing tong airport lounge sa Naiya. Corned beef. So, it's 1:30 pa lang. Pag 1:45, punta na tayo doon. Ang sarap. Sarap talaga. Basta gutom. 2:51 yung dating sa Seoul Station. Tapos, maglalakad pa papuntang KTX. So, baka mga 3:30. Gabi na tayo makakapuntang Busan. Pero sige lang, nakatulog naman tayo. So, magpapa-baby rest lang tayo sa hostel. Tapos, magpo-food trip tayo. So, let's go na sa express train. Yung take note nyo lang talaga is orange. Ito yung all-stop. I mean, yung express. And yung all-stop is blue. And yung entrance is isa-scan nyo yung QR code na nasa physical ticket. And you're good to go. Kunin ko lang yung tics ko. Tics? Ano yan? Kuto? Wait lang. Express train QR code. Thank you. Kinabahan ako. Baka masiraduhan. So, ayun, bababa. Papuntang train station. So, if first time niyong pupunta dito, wag lang mag-alala kasi napakaraming signs. Ang bango naman. By the way, quick kwento lang. Yung FA sa Sebpak, from Tacloban to Manila, super bango. Hindi ko napigilan na mag-ask kung ano yung perfume niya. So, yung perfume niya is yung Mont Blanc. Letter E. Ninote ko yun sa phone ko eh. Nakalimutan ko. Naalala ko na Explorer Mont Blanc. Yun yung perfume niya. So, if makita ko to anywhere, somewhere, ay, padating na yung airplane. Yung train, look. It's a prank. Wala pa. So, it's just 1:50 and dadating daw yung train ng 2:05. So, let's just do it. Honestly, guys, if papuntang, ano ba yan? Parang kinukuha naman ako ng liwanag. Oy. Honestly, guys, if may choice kayo, I recommend talaga na mag-bus na lang. Kasi, hindi uso escalator dito sa Seoul. Like, magbibit-bit ka talaga ng mga bagahe mo palabas ng station. So, unlike sa bus, sitting pretty ka lang. Just make sure na yung hotel mo is malapit sa isa sa mga bus stops. So, ayun, low choice lang ako ngayon kasi pupunta naman tayong sa Busan. So, kailangan talagang sa Seoul Station ako dadaan. Nandito na yung train. Sabi, 3 minutes before departure. Charit, nagreklamo pa. Look. Ay, joke. Hindi yan para sa atin. Ano ba yan? Maniwala kasi kung sabihin 3 minutes. 3 minutes. Oh. Tingnan niyo, oh. 3 minutes before departure. Hindi siya nag-stop. So, hindi siya para sa atin. Tapos, color blue yung train. Orange dapat. Okay.
Ayun, sakto talagang 2:08 umalis, in fairness. 2:05 dumating, 2:08 umalis. And sa mga nagtatanong kung pwede ba yung mga malalaking luggage, yes, pwede yung malalaking luggage. Ilalagay nyo lang siya sa may bandang entrance. Kasi sa pag-enter mo sa train, may mga lagayan doon. And doon supposedly yung mga malalaking luggage. Yung mga overhead, yung mga hand carry lang yan. Yung dating pala nito sa Seoul Station is 2:51. So, tingnan nga natin kung legit. Kung 2:51 nga tayo dadating. In fairness naman, saktong 2:51 talaga dumating. And aakit lang tayo kasi lilipat tayong KTX. Hindi na pala ako guys nakapag-vlog kanina pag-exit. Pero yun nga, 2:51. Saktong 2:51 yung stop ng train. And then, ngayon is 3:02. We are here sa tapat ng ticketing office. So, follow nyo lang talaga yung signs from the exit ng RX para makapunta kayong KTX in case hindi kayo sa Seoul magsistay. Pero yun nga, just follow the signs. Huwag nyong kontrahin. So, ito, may pila na foreigners only. Asa na? Foreigners only. Foreigners first. O, diba? Meron din mga kiosk dyan, pero yung nakalagay is domestic card only. So, baka hindi tayo pwede dyan. So, para safe, dito na lang tayo sa may tao na nagbabantay. So, it's 3:05. Sana makapahabol tayo ng kahit naman lang mga 3:30 or basta 3:00 pasado na bayahe para early din tayo makarating ng Busan. Ito yung situation sa Seoul Station. Malalaman mo talagang mga lokal kung nagpaka-black. Parang yung mga tao dito, color black yung gustong outfit. Anyway, let's just hope for the best. Marami, 1, 2, 3, 4, 5, mga 7 persons pa before sa akin. Sana makahabol tayo ng earliest at least naman lang 3:00 pasado. So, okay. By the way, pwede nyo naman tong i-book yung KTX ticket. Pwede nyo namang i-book sa Klook. Pero hindi lang ako nag-book kasi nga hindi ako sure kung what time ako dadating. Baka may delays and all. Kaya nag-decide na lang din ako na dito na lang, in person na lang mag-book ng ticket. Pero if you're staying na in Seoul and transfer lang kayo ng Busan, pwede na din kayong mag-book ng ticket sa Klook in advance. Kasi para hindi na kayo pumila and all. And makapag-reserve na rin kayo ng seat. Finally, nakapag-check-in na. Oh my God! Super haggard ang auntie nyo. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nagmamadali na ako para mahabol ko yung 3:50 na KTX train. Kasi kung hindi ko yun mahabol, yung normal train lang yung masasakyan ko and 8:00 pa ako dadating dito sa Busan. Mabuti na lang, mayroong vacant na isa pa. Actually, standing siya eh. Pero pinush ko na lang na sakyan ko yun. Pero, luckily, nakaupo naman ako. Para sa mga PWD siguro yun. Pero wala naman ding nakaupo, so push na. Nga pala, bumili ako ng snack sa KTX sa Seoul Station. Kasi akala ko, magkakaroon ako ng lugar doon para magmukbang, kumain. Pero hindi talaga. And, ininit ko na lang siya sa baba. And by the way, we're here na sa K Guest House. K Premium Guest House. In fairness naman, look. Very decent naman yung itsura. Yung CR niya. Yan yung CR. Super small lang niya, pero it's okay. As long as meron tayong own CR. And ito yung bed. Decent na siya. This is just only for 3,000 plus. Parang 1,000 plus per night. And center na siya ng Nampo.
nasa likod lang na street, yung famous na mga street food, ganon. Actually, since wala tayong itinerary tonight, yun sana yung gagawin ko. Magsa-street food muna ako. Pero guys, super pagod na ako. And look, ang dami nang nabili ko. This is 12,600, medium sized. Dapat talaga, hindi na talaga ako, i-stop ko na talaga yung ugali ko na gusto ko palaging malaki yung i-order ko. Kaya pala na-shock si Adjuma. Parang, Day, isa ka lang, Day. Marami to. Pero Adjuma, don't underestimate me. Kaya kong ubusin to. Spicy chicken, boneless chicken. Ininit ko siya sa baba after ko mag-check-in. 12,600, ang mahal pala. Meron din palang ref. Look. May ref. Ilalagay ko pala dito yung picture ng hagdan. Inakyat ko kasi walang escalator, saka walang elevator. Pero mabuti na lang, pag akyat ng hagdan, ilang kembot na lang. Ito ng guest house na to. Kakainin ko na lang to, tapos, let's see, it's just, 7 PM na. 7 PM matutulog na ako kasi bukas early tayong lalabas dahil yung itinerary is sa may Hyundai Beach. Malayo yan dito sa Nampo, mga 1 hour. So para pagkahapon or pagkagabi, visit tayo sa street food sa likod. Ayun, thank you guys for watching. See you on my next vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!